Nandito kami ng pamilya ko sa Cancun, Mexico ngayon. So, wala akong masyadong time gumawa ng long-form video. So, gagawa muna ako ng short video about my mistakes na ginawa ko. Kaya ako unattractive sa babae. So, sasabihin ko sa iyo kung ano yung 5 maling ginawa ko. Sasabihin ko din kung ano yung mga ginawa ko para mabago yun. Akala ko dati, para maging attractive ka sa babae is dapat magaling ka mambola, magaling ka magsalita. And hindi pala yun ang pinaka-effective way. It's not about being magaling ka magsalita or magaling ka mambola. It's about your behavior as a person. So, ang unang maling ginawa ko is I chase attention. So, kapag hindi ako nare-replyan ng babae, nag-double text ako, hindi ko hinihintay na mag-reply muna siya. Tatanungin ko kung busy ka ba or may mali ba akong sinabi kaya hindi ka na nagre-reply, or kapag tumawag ako and then hindi siya sumagot, tatawagan ko ulit siya, and then mo yun, mangungulit ka hanggang sagutin ka. So, yun ang unang maling ginawa ko. Interest should be mutual. Dapat maramdaman mo na gusto ka rin ng babae. Kapag feeling mo na one way lang, ikaw lang yung interesado sa kanya and hindi siya nagre-reply kapag nagte-text ka, maging red flag na yun sa'yo. Hindi ka dapat humahabol ng attention. The harder you try na maghabol o mag-seek ng attention sa babae, mas lalo siyang lalayo sa'yo. One analogy is, merong butterfly. Isipin natin yung babae yung butterfly and ikaw yung lalaki na may dalang net and gusto mong mahuli yung babae, yung butterfly. So, ang gagawin mo, hahabulin mo siya. Anong gagawin ng butterfly? Lalayo yun sa'yo, di ba? Tatakas yun sa'yo. So, hindi dapat ganun ang lalaki. Ang lalaki na may purpose sa buhay, hindi nagsisik ng attention, hindi naghahabol ng babae, nakafocus sa goal niya, sa purpose niya. Doon niya fino-focus yung attention niya. The less I focus sa babae, the more na magiging attractive ka sa babae. So, be like a flower. Maging parang bulaklak ka na ikaw yung hahanapin ng babae. Ikaw yung hahanapin ng butterfly. Huwag kang maging parang lalaki na may dalang net na habol ng babae kasi lalayo yan sa'yo. So, ang unang natutunan ko is have a goal, have a purpose in life, and then i-focus mo yung sarili mo, yung time mo, yung energy mo dun sa goal mo. And then, ikaw yung hahabulin ng babae, ikaw yung lalapitan ng babae. Ma-attract sa'yo yung babae na parang butterfly na na-attract sa bulaklak. So, yun ang unang ginawa ko. Pasensya ka na may parang nagpuputol ng puno dyan nandito kami sa resort ng family ko. So, kung medyo maingay, I'm sorry about that. So, anyway, yung second na maling ginawa ko is naging available ako sa babae like 24/7. Kapag ganun ang ginawa mo, isipin ng babae, wala kang ginagawa sa buhay. So, wala kang purpose sa buhay, wala kang goal sa buhay, wala kang pinagkakabalahang iba, kundi nag-aantay ka lang ng attention, nag-aantay ka lang ng text o ng tawag ng babae. So, unattractive yun sa babae. So, yun ang pangalawang maling ginawa ko. So, dapat hindi ka available lagi sa babae. Dapat focus ka sa goal mo. At tulad ng sinabi ko, kung nakafocus ka sa goal mo, hindi ka kaagad-agad magre-reply sa babae. And isipin niya, bakit hindi siya nagre-reply sa akin? Ano kayang pinagkakabalahan niya? So, unang-una, mababaliktad yung script, di ba? Hindi na ikaw yung mag-iisip ng ano kayang ginagawa niya, ba't hindi siya nagre-reply sa akin? Ngayon siya na yung mag-iisip ng gano'n, hindi na ikaw. Iisipin na rin niya, may iba siya pinagkakabalahan. So, ano kaya yung pinagkakabalahan niya? So, magiging curious siya sa'yo ngayon, di ba? So, yun ang maganda kapag may goal ka, may purpose ka sa buhay. You're spending time sa ibang bagay na importante. Natutunan ko na ang pinaka-attractive na lalaki is yung meron kang sariling buhay mo na pinagkakaabalahan mo na interesting sa'yo na kahit may relationship ka or wala. Mas attractive sa yung lalaking may ganong klaseng buhay. So, ang pangatlong maling ginawa ko is nag-depend ako sa ibang tao para sa unang-una sa happiness ko, sa peace of mind ko, sa emotional stability ko. So, the more you do that, the more na maghahabol ka sa ibang tao, di ba? Hahabulin mo yung babae para lang maging masaya ka, maging kontento ka. So, yun ang one of the reasons para maging unattractive ka sa isang babae. It's okay na humingi ka ng tulong kapag kailangan mo, pero you have to go back. Kailangan mong tumayo ulit sa sarili mong mga paa. Once na naka-recover ka na, hindi ka dapat laging nakadepende sa ibang tao. And kapag nandun ka sa sitwasyon na yun, it's okay.
It's okay na humingi ka ng tulong. Pero dapat nilagay mo sa isip mo na temporary lang to. Once na makabangon ka, dapat independent ka na. And hindi pa tamang panahon yung pumasok ka sa relationship kapag nandun ka sa sitwasyon na kailangan mo pa ng tulong sa ibang tao. So, kapag hindi ka pa ready, i-build mo muna yung sarili mo bago ka pumasok sa isang relationship. I-build mo yung sarili mo na ikaw yung magko-contribute sa ibang tao, hindi ikaw yung nangangailangan sa ibang tao. So, yun ang isa sa mga maling ginawa ko and binago ko yun. So, binild ko muna yung sarili ko. I made sure kung nangailangan mo ako ng tulong, I made sure na nakabangon muna ulit ako bago ako pumasok sa isang relationship. So, ang pang-apat na maling ginawa ko is dati puro lang ako salita. Puro lang ako, eto yung plano ko, eto yung gusto kong gawin, eto yung gagawin ko sa sarili ko. Pero wala akong ipinapakitang actions kahit first few steps pa lang dun sa mga sinabi kong gusto kong gawin, hindi ko pa ginagawa. So, masisense ng babae yun na puro lang to salita, wala tong action. So, I made sure na may ginagawa ako, even small steps. Small steps are important. So, start something and follow through. Dapat more on actions tayo. Hindi tayong puro salita kasi mas attractive sa babae yung na may ginagawa ka. Kahit wala ka pa dun sa goal mo, pero na on the way ka na, ginagawa mo na yung gusto mong gawin, masisense na babae yun. Attractive sa mga babae yung isang lalaki na may goal sa buhay na ginagawa niya, may actions na ginagawa. And yung pang-limang maling ginawa ko is I tolerated disrespect from mga babae. So, I think it happened kasi hindi ko rin respeto yung sarili ko, unang-una. So, dapat meron kang self-respect. Iniiwasan mo yung mga bisyo na hindi maganda sa'yo. I started na alagayin yung sarili ko, natulog ako ng maayos, iniwasan ko yung mga bisyo, kumain ako ng healthy, nag-aral ako, nagbasa ako, I increased my knowledge. So, makikita ng babae yun na you're taking care of yourself. So, attractive sa babae yung ganun. And at the same time, kapag nirespeto mo yung sarili mo, hindi mo hahayaang i-disrespect ka ng ibang tao. So, when you're in a relationship na hindi ka nirespeto ng babae, hindi mo hahayaang i-disrespect ka. You're gonna walk away from that person, di ba? Respeto mo muna yung sarili mo. Magiging attractive sa yung babae kapag nakikita niya na inaalagaan mo yung sarili mo. Hindi ka re-respetohin ng babae o ng ibang tao kapag pinabayaan mo yung sarili mong goal, yung sarili mong prinsipyo, yung goal mo sa buhay para lang sa isang babae. So, ang una kong ginawa is I built a life. I took care of my body. I took care of myself, my mind. Nag-focus ako sa goal ko. Mas naging interested sa akin ng babae. So, yun ang 5 ginawa ko. So, I hope makahanap ka ng relationship na you deserve and I'll see you sa susunod na video.